Hi mga ka-life! Welcome sa Pinoy Life sa Artica. Marami sa inyo ang nagtatanong sa akin kung paano nga ba makahanap ng trabaho at manirahan dito sa Svalbard, Norway. Ako nga pala si G at ako ay nakatira sa Svalbard, ang isla na malapit na sa North Pole. Pero disclaimer lamang po, ako po ay hindi isang immigration officer, hindi rin po advisor, at hindi po isang lawyer. Hindi rin po ako hiring officer or related sa ano pa mang company dito. At wala rin po agency ang sa ngayon ang maaaring applyan patungo dito sa Svalbard. Ako po ay isang ordinaryong immigrant lamang dito sa Svalbard at gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung mga bagay na alam ko. At base na rin sa naging experience ko dito sa Svalbard. At magbigay na rin ng mga tip at idea na maaaring makatulong sa ating mga kababayan na naghahangad na makapunta at makapagtrabaho dito sa Svalbard. Ang pagtira sa Svalbard ay masasabi kong kakaiba at nakakamangha, masaya at mapayapa. Ngunit una, kailangan nating maintindihan na ang Svalbard ay mayroon lamang maliit na sentro o kapital at ito ay tinatawag na Longyearbyen. Ang maliit na bayan ng Longyearbyen ay kaya mong libutin sa isang araw na naglalakad lamang. Siguro naririnig nyo rin na hindi na kailangan ng bisa para manirahan at magtrabaho sa Svalbard at ito ay totoo. Subalit, kinakailangan nyo pa rin ng visa o ng Schengen visa upang makarating sa Svalbard. Dahil para makarating ng Svalbard, kailangan nyo munang dumaan sa Norway, kung saan ang Schengen visa dito ay required at napaka-importante. Dahil ang Norway ay sakop ng Schengen area, samantalang ang Svalbard naman ay hindi. Marami rin ang nalilito kung ang Svalbard ba daw ay sakop ng Norway o hindi. Ang Svalbard ay sakop at nasa ilalim ng pamamahala ng bansang Norway. Ngunit dahil sa kasunduan ng mga bansa sa ilalim ng Svalbard Treaty, hindi lahat ng batas ng Norway ay applicable sa Svalbard. At isa na nga dito ay ang pagiging visa-free zone nito. Ang opisyal naman na lingwahe ng Svalbard ay ang Norwegian. At kung magtatrabaho ka dito, or gusto mong manirahan dito, kinakailangan mo magparehistro sa Svalbard Tax Office at kumuha ng Norwegian number o D number. At kailangan mo rin kumuha ng Norwegian bank account at sa madaling salita, ang Svalbard ay parte ng bansang Norway. So, paano nga ba makahanap ng trabaho dito sa Svalbard? Mayroon akong tatlong mga tips sa inyo. Una, ang lahat ng mga bars, businesses, hotels at mga restaurants dito ay hindi sikreto at madali mo silang hanapin sa Google Maps, online o kung ano pa man. Kailangan mo lang mag-search at tingnan ang kanilang mga social media at website at madalas, nagpo-post din sila doon ng kanilang mga bakanting trabaho na maaari mong applyan. Kailangan mo ring maintindihan na mayroong high season at low season dito sa Svalbard. Ang high season ay nag-uumpisa ng March 1. Kaya ang mga kumpanya dito ay kadalasan nag-hire mula December hanggang February. Pagkatapos ng March 1 ay mayroon ka na lamang maliit na tsansa pa upang makahanap ng trabaho. Ang Longyearbyen ay maliit na bayan lamang at mayroon lang din itong konting mga offer na trabaho. At dahil sa visa-free nga ito, marami ring mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naghahangad na makahanap ng trabaho dito sa Svalbard. So paswertihan na lang talaga. Tungkol naman sa pabahay, hindi rin madali ang makahanap ng bahay dito, lalo na kung wala ka pang trabaho. Kaya nga, madalas kong sinasabi na unahin nyo munang makahanap ng trabaho dito bago kayo lumipat dito. Dahil kadalasan, ang mga pabahay o apartment ay nagmumula na mismo sa inyong employer. So if may trabaho ka na, maaari ka na mag-request ng bahay na pwede mong tirhan. Ang pagbabayad naman sa renta ng iyong bahay ay automatic na kinakaltas mula sa iyong sahod. Ang mga apartment dito ay napakalimitado lamang at kadalasang pagmamay-ari ng mga kumpanya. Pangalawa naman sa mga tips ko na maaari mong gawin para makahanap ng trabaho ay ang maghanap sa fin.no. I-search nyo lang siya sa Google. Tapos, pumunta kayo sa job, then ilagay nyo lang ang Svalbard. So kung hindi nyo naiintindihan, gamitan nyo na lang ng Google Translation from Norwegian to English. Pagkatapos, maghanap lang kayo dito. I-scroll nyo lang, tapos, pag may nagustuhan kayo na job na sa palagay nyo ay qualified naman kayo, i-open nyo lang at basahin. Halimbawa dito ay ito. So, naghahanap sila ng electrician. I-open lang natin yan at makikita natin na ang deadline ng application nila ay sa November 21, 2024. So, basahin nyo na lang yan lahat at sa dulo, makikita nyo yung contact person at yung kanyang mobile number. Pwede kayong mag-send ng message dito at magtanong. At ang panghuli naman sa mga tips ko ay itong Facebook group na to, mga ka-life. Pwede ninyong salihan ang group na to para makahanap ng trabaho.
Maraming mga kumpanya o mga employer ang napopost dito at naghahanap ng mga aplikante. Basahin nyo lang na maigi at usually makikita nyo na rin dito yung mga email address nila na pwede nyo basahan ng inyong mga CV at cover letter at kung kailan ang kanilang deadline sa pagtanggap nito. May mga kumpanya rin na nag-o-offer ng pabahay at mayroon namang wala. Kaya mas magandang basahin nyo talaga at intindihing maigi. Gusto ko ring sabihin na legit talaga tong Facebook group na to mga ka-life. Dahil sa totoo lang, dito lang din nakahanap ng trabaho ang asawa ko at pati na rin yung kapatid ko. Ang Svalbard ay isang dream destination para sa nakararami. Hindi lang para magtrabaho, kundi para manirahan na din. Hindi lang ito nag-aalok ng magagandang tanawin, malamig na klima, kakaibang karanasan, kundi pati na rin ang patas na pamumuhay. Magandang oportunidad at higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng balanseng pamumuhay sa pagitan ng trabaho at ng iyong personal na buhay na tumutulong para maiwasan ang sobrang stress na dulot ng labis na pagtatrabaho at mapanatili ang kaligayahan at kasiyahan sa buhay mo at pati na rin sa iyong pamilya. At sa huli, ugaliin po natin mag-research ng mabuti at huwag basta-basta maniniwala, lalo sa mga tao nagmimessage sa atin na tutulungan tayo makahanap ng trabaho or makapunta dito sa Svalbard kapalit ng perang ibabayad natin sa kanila. Wala pong ibang pwedeng gumawa nito kundi tayo po mismo. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video. At marami po salamat sa inyong panunood. Kung may mga tanong pa po kayo, pakilagay nyo lang po sa comment section at pipilitin ko po na ito ay sagutin. Okay, bye!